Gusto niyo bang magkaroon ng unli supply ng fresh tilapia sa inyong bakuran? Di kailangan ng malaking lugar. Panoorin niyo ito. Gumawa tayo ng tilapia fish pond. Concrete o tarpaulin na 1 meter width, 1 meter length at 1 meter height. Layunin natin na magkaroon ng sariling source ng sariwang isda para sa ating hapagkainan. At kapag may sobra, pwede rin itong pandagdag sa ating mga gastusin. Sa 1 meter by 1 meter by 1 meter pond, linisin muna ng mabuti. Pagkatapos, lagyan ng tubig, pero huwag punuin. Maghalo ng kalahating kilo ng atovi sa isang balde ng tubig. Tunawin ng mabuti at isaboy sa buong pond. Pagkatapos, i-condition muna ang tubig ng 2 linggo bago tayo maglagay ng mga tilapia. Habang kinokondisyon ng tubig, maglagay ng 2 aquarium water pump sa ilalim ng pond. Kung makikita nyo, meron tayong pump 1. Ang function ng pump 1 ay para magkaroon ng disturbance at circulation ng tubig sa ibaba. Habang may disturbance at circulation ng tubig, yung mga dumi at tirang pagkain ng isda ay naiipon. Kung saan yung concentration ng mga dumi, doon naman natin ilalagay ang pump 2. Yung pump 2, hihigupin niya naman yung mga dumi na yan. Tapos makikita nyo sa arrow, pataas, papunta doon sa water filter. Sa water filter na yan, makikita nyo doon masasala yung mga dumi, mga natirang pagkain, mga dumi ng isda, at kung ano-ano pa. Tapos syempre, yung tubig na filter na yon, babagsak naman yon at magkikreate ng bubbles. Yan na yung ating aeration o dissolved oxygen para sa isda. Para naman makatulong sa pag-maintain ng water quality, maghalo ng 3 kutsarang atovi sa isang timba ng tubig. Tunawin ng mabuti at isaboy sa pond weekly. At huwag kalimutan ang water quality. Kung mapansin na medyo marumi na ang tubig, pwede tayo magbawas ng kalahati ng tubig sa pond. Yung tubig na galing sa pond at dumaan sa filtration ay pwede rin gamitin sa pagdidilig ng mga gulay o halaman dahil may nutrients ito. Pagkatapos, magdagdag ulit ng malinis sa tubig sa pond para mapanatili ang magandang kondisyon ng tubig para sa ating mga tilapia. Pagkatapos ng 2 linggong conditioning, ready na yung ating pond. Punta na tayo sa palengke para tayo bumili ng tilapia. Yung malalaki na yung kukunin natin na tilapiyang tabang. Para konting panahon na lang hihintayin natin para mag-natural breeding sila. Kapag na-condition na ang pond, saka natin sila ilagay. Sa pagpapakain, umaga at hapon, gamit tayo ng adult size aqua feeds. Pero kung gusto nating makatipid, pwede nating dagdagan o halinhinan ng mga pagkaing mayaman sa animal protein na makakatulong magpalaki at magpataba ng tilapia. Pwede tayong gumamit ng fish scraps or fish trimmings, fish entrails o lamang loob ng isda, kuhol o suso, fish meal at shrimp meal. Pakuluan muna. Pagkatapos, itapon ng sabaw at taddarin. Ang matitira ay pwedeng ilagay sa ref para sa susunod na pagpapakain o ibilad hanggang matuyo ng husto para maimbak. Pwede rin tayong magbigay ng darak bilang source of energy. Pwede rin magdagdag ng mga gulay dahil may micronutrients, vitamins at minerals ang mga ito, tulad ng kangkong, talbos ng kamote, duckweed at azolla. Para makatipid, pwede natin gawing simple ang feeding schedule. Aqua feed sa umaga at alternative na pakain naman sa hapon. Para naman magkaroon ng tuloy-tuloy na supply, huwag muna nating hulihin lahat ng tilapia. Hayaan natin silang mag-breed naturally. Bago mag-breed, maglagay na ng mga taguan tulad ng PVC pipe o artificial shelters para kapag dumami na ang fingerlings, may mapagtataguan ng maliliit na isda para hindi sila makain ng malalaking isda. Sa ganitong paraan, natural breeding, magiging continuous na yan. Manganganak, lalaki, iha-harvest natin, continuous na ang supply. Hindi na tayo bibili ng tilapia. Ganito natin pwedeng simulan ang isang simpleng backyard tilapia production. Mula sa maliit na 1 meter by 1 meter by 1 meter pond at 6 na buhay na tilapia. Pwede nating palaguin ang production habang inaalagaan ng tubig, tamang pagpapakain at natural na pagpaparami. Ang mahalaga, hindi lang tayo nag-aalaga ng isda. Gumagawa tayo ng sariling source ng pagkain para sa pamilya at pwede rin itong maging dagdag na pagkakakitaan kapag dumami ang produksyon. Maliit na pond, simpleng sistema, tuloy-tuloy na isda para sa pamilya at dagdag kabuhayan.